Sa malalim na pook ng Malabon, naihahayag ang isang lihim na yaman na nagtatago sa likod ng bawat ukit ng kahoy at bato. Sa bawat hakbang, sa bawat hagdan, at sa bawat pader na isasalamin ang tagumpay at pagsubok ng komunidad sa loob at sa labas ng simbahan. Ito ang kwento ng simbahan ng San Bartolome, isang sagisag ng kasaysayan, pananampalataya at pag-asa. Ano nga ba ang kasaysayan ng Malabon at saan ito nagmula? Ang tawag sa Malabon noon ay tambobong. Sa kadahilanang marami ang naging taniman ng mga halaman noon sa Malabon na ginagawang walis tambo. Ang Malabon noon ay maputik at napapaligiran ng malawak na katubigan sa hilagang bahagi nito na tinatawag nating Kalakhang, Maynila. Ang kauna-unahang pook na itinatag sa Malabon ay ang Maysilo. Ito ang naging sentro ng Malabon. Sa kagustuhan ng mga namumuno ng mga taga-Malabon at mga gobernador na mas lalong mapalawak ang impluwensya ng politika, kasaysayan at ekonomiya nito, minabuti ng mga namumuno ng mga taga-Tambobong na ilipat ang sentro nito malapit sa tinatawag nating San Agustin, na kilala sa katawagan ngayon na kabayanan o poblasyon ng Malabon. Mula doon, paano ba nabuo ang isang Malabon? Ang Malabon ay dating sakop ng parokya ng Tondo. So, ibig sabihin, ang Malabon ay dating probinsya at bisita ng Tondo. Paano ba nagkaroon ng Malabon? Unang-una, isa sa requirement ng panahon ng mga Kastila ay ang makapagpatayo ng isang malaking simbahan na magsisilbing sentro ng pananampalataya, politika, o yung tinatawag nating pueblo nung panahon ng mga Kastila. So, nung naipatayo ang simbahan ng San Bartolome, nahiwalay na ito sa parokya ng Tondo. Kaya noong May 17, 1614, naging parokya ang San Bartolome. At dahil naging parokya ang San Bartolome, humiwalay na ito bilang bayan sa distrito ng Tondo. Bakit itinatag si San Bartolome bilang patron ng Malabon? Ayon sa kasaysayan, dahil sa maraming mga nagbigay ng handog sa pagpapagawa ng simbahan na kinikilala bilang Don Bartolome, minabuti ng Malabon na ang maging patron ng bayan ay si San Bartolome. Bakit napakahalaga ng parokya ni San Bartolome sa pagkakatatag ng bayan ng Malabon? Hindi maitatag ang bayan ng Malabon kung wala ang mga malalaking simbahan na ipinatatayo noong panahon ng mga Kastila. Kaya naman, noong maipatayo ang simbahan ng San Bartolome, lumawak ang impluwensya ng politika ng mga taga-Tambobong. Sa madaling salita, kung walang San Bartolome, walang Malabon. Noong May 17, 1599, itinatag ang Malabon habang ginagawa ang simbahan ng San Bartolome. Noong 1640 naman, naging ganap itong parokya at ito ang pinakamatandang simbahan sa buong Tambobong at isa sa mga pinakamatandang inanak ng parokya ng Tondo. Meron din tayong tinatawag na Malabon Battle noong ikalawang digmaang pandaigdig nung sakupin tayo ng mga Hapones. Naging taguan ng mga Amerikano at mga Pilipino ang simbahan ng San Bartolome upang hindi sila mahuli ng mga Hapon. Maraming bahagi ng simbahan ang nasira, pero malaking bahagi nito, mga 70% ay nanatiling orihinal at ito pa rin ang istruktura na preserve sa kasalukuyang panahon. Bakit nga ba malapit sa ilog ang simbahan ng San Bartolome? Noong panahon ng Kastila, ang pueblo o bayan ay kailangan na malapit sa ilog dahil sa trade and industry. Ito ay dahil ang mga kailugan ng Malabon ay ang nagsisilbing daanan ng mga maliliit na mga mangangalakal na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, hindi maikupli na ang simbahan ng San Bartolome ay isang napakahalagang yaman sa bayan ng Malabon. Ano nga ba ang preservation process ng San Bartolome Church? Sinikap ng namayapang pari na si Ricardo Torrefiel na magkaroon ng restoration process ang simbahan ng San Bartolome, mula sa kisame, sa buong dingding at hanggang sa altar. Pinapreserve ito dahil ang San Bartolome ay isa sa mga pinakatatagong yaman ng bayang Malabon. Ito ang nagsisilbing monumento sa kung paano nagsimula ang bayan ng Malabon. Ang imahe ng San Bartolome ay nasa 400 years old na at nananatili pa ring sandigan ng pananampalataya hindi lang ng mga taga-Malabon ngunit maging ng mga taga-Caloocan at taga-Bulacan. Isa sa mga pinakahinihintay na pista sa Malabon ay ang pista ng San Bartolome na nagaganap tuwing August 24. Hindi lang mga taga-Malabon ang mga nakikipista, kundi pati mga taga-Caloocan, Navotas, Bulacan at Cavite.
Pinagsikapan ng mga mamamayan ng Malabon, katuwang ang local government unit na maipreserve ang simbahan upang maabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. Ang lumang kampana na may 400 plus taon ay ibinabana sa kampanaryo. Ang mga taga Malabon ay nagpasyang magpagawa ng 3 bagong kampana mula sa sikat na pagawaan ng kampana sa buong mundo, ang Antica Fonderia de Poli sa Italia. Ito ay unang pinatunog noong 2014 sa ika-400 taon ng pagiging parokya ng simbahan ng San Bartolome. Tunay nga na ang simbahan ng San Bartolome ay nagpapakita ng kayamanan hindi lamang sa anyong pisikal, kundi maging sa kultura, tradisyon at relihiyon. Mula sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga heritage sites tulad ng simbahang ito, hinaharap ng mga kabataan ngayon ang hamon na hindi lamang tangkilikin at pangalagaan ang kanilang sariling pinagmulan, kundi maging tanglaw at inspirasyon sa kanilang paglalakbay tungo sa hinaharap. Sa bawat pintig ng simbahan, ito'y nagbibigay daan para sa pagdinilay-nilay at pagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa sariling kultura at identidad. Sa bawat pasok ng mga kabataan sa loob ng simbahan, ito'y nagiging alaala ng kanilang mga ninuno at patnubay sa kanilang mga pangarap. At sa bawat yugto ng kasaysayan, ang simbahan na ito ay nagsisilbing tanglaw at gabay ng mga mamamayan ng Malabon. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam at maraming salamat, Apo Tolome ng Malabon.